Madalas na libangan na ng magkakaibigang Dennis, Raprap at Allen ang pamimingwit sa ilog tuwing makakatapos ang kanilang klase sa paaralan. Parehong nasa grade 4 ang tatlo at magkakapitbahay din sila sa isang pamayanan sa liblib na bahagi ng probinsya. Pangkaraniwang magsasaka ang kanilang mga magulang. Dahil nga sa magkakasama din ang kanilang mga magulang sa pagtatrabaho sa bukid, kaya silang mga anak ay naging magkakasundo na rin. Halos palit-palitan nga lang ang bawat isa sa pagiging ninong. Bawat isa sa kanila ay ninong at ninang ang mga magulang ng kanilang mga kaibigan. Dahil sa laking probinsya, kahit pare-pareho silang nasa murang edad, ay pinagkakatiwalaan na sila ng kanilang mga magulang. Gaya nga ng nabanggit sa unang bahagi ng ating kwento, ay naging pang-araw-araw na gawain na ng tatlo ang pamimingwit sa ilog pagkatapos ng klase. Sa umaga kasi ang pasok nila at tanghali ang labasan. Pagkatapos ng klase ay didiretso na sila sa paborito nilang bahagi ng ilog kung saan malalim at madalas maraming sumisilong na isda. Meron din doong isang malaking bato na tamang-tamang pagpatungan nila habang namimingwit. Isang araw, pagkalabas nila sa klase, ay nagsalita agad si Allen. "Mga tol, anong baon nyo?" Sumagot naman si Dennis. Ako, saging naman ni Balang." "Ako naman, puto na gawa sa kamuting kahoy," sabi pa ni Raprap. "Wala kayong dalang ulam?" Sumagot naman ang dalawa. "Wala eh." "Sige, paghati-hatian na lang natin itong dala kong inihaw na tuyo. 2 piraso ito. Akin ang isa, tapos hati kayong dalawa noong isa. Tapos hihingi din ako ng mga baon nyo ha." Sumagot naman ang dalawa. "Oo naman, sobra-sobra kaya ang baon ko," sagot pa ni Raprap. "Kasi para talaga sa ating tatlo ang dinala ko." Sumagot din si Dennis. "Ako din, 6 na pirasong manibalang na nilagang saging na saba ang dala ko para tig-2 tayo." "Ayos, tara, punta na tayo doon. Sana marami tayong mahuli ngayon no, para masarap ang kain natin mamayang gabi." "Oo nga," sagot pa ni Raprap. Tumulak na nga ang magkakaibigan patungo sa ilog na kanilang pangingisdaan. Pagkarating doon ay mainit pa ang pwestong kanilang pagpapatungan na bato. "Mga tol, mainit pa sa bato oh. Kumain muna kaya tayo. Maya-maya niyan, malilim na rin ang pwesto natin." "Sige, tara." Pagsang-ayon pa ng 2 kaibigan sa mungkahi ni Dennis. Habang nasa kalagitnaan ng pagkain ay biglang nagsalita si Raprap. "Siya nga pala, sino sa inyo ang may dalang tubig?" Sumagot si Dennis. "Ako wala, naiwan ko yung lalagyanan ko eh. Ikaw Allen?" "Wala din eh. Patay tayo nito kapag may nabulunan sa atin." "Problema ba yan?" sagot pa ni Allen. "Nakaharap tayo sa ilog tapos mabibilaukan. Sira, ayokong uminom dyan, lalo ngayon na hapon na. Dahil tanghali hanggang hapon nagpapalublob ng kalabaw sa may itaas, edi puro pinagliguan na ng kalabaw ang maiinom natin dyan." Nagtawa na naman ang dalawa. "Ang arte mo talaga kahit kailan. Sige, hahanap na lang tayo ng mapaglalagyan, tapos punta tayo doon sa malapit na bukal." Pagwiwika pa ni Dennis. Muli na muna nilang ipinasok sa kanilang sisidlan ang mga baon at inilagay sa bag na gawa sa sako. Habang naglalakad ang tatlo ay nagsalita si Raprap. "Alam niyo ba kung saan banda ang bukal?" Sumagot naman si Dennis. "Nakapunta na ako doon isang beses noong kasama ko si tatay. Pero hindi ko pa rin gaanong kabisado." "Hala, baka maligaw tayo niyan," sagot pa ni Allen. "Ano ka ba? Nasa sariling lugar tayo, maliligaw pa? E di pag hindi natin matagpuan, e di balik na lang tayo."
Tahimik na naglakad ang tatlo habang unti-unti na ring kumukulimlim. Mga tol, ayos, kumukulimlim na oh. Siguradong hindi na mainit sa batong pinupwestuhan natin pagbalik natin doon. Oo nga, pagsang-ayon pa ni Raprap. Noong siguro ay lampas na ng kalahating oras sa paglalakad ang tatlo, ay muling nagsalita si Raprap. Tol, sa tingin ko naliligaw na tayo. Tagal na nating naglalakad oh. Oo nga, pagsang-ayon pa ni Allen. Sige tara, balik na tayo. Habang naglalakad ang tatlo pabalik sa dinaanan nila, ay bigla na lang may nadaanan silang puno ng santol na hitik sa bunga. Mga tol, tignan nyo. Daming bunga ng santol oh. Kuha kaya tayo? Mukhang walang may-ari kasi parang walang bawas ang bunga, tapos ang dami pang hinog. Mga nasa mababa lang oh. Tara, manguha tayo para pwede nating ibenta sa paaralan bukas. Malaking ngiti naman ang kumawala sa labi ng dalawa pang mga kaibigan. Sige, tara. Umakyat na nga sa puno sina Allen at Dennis. Ikaw mamulot, Rap, ha? Oo, sige. Pero sa may mga dahon yung ihulog para hindi mabasag o mabugbog ang hinog na santol. Baka walang bumili kapag may mga pasa yan. Oo, sige. Magtambak ka ng dahon para doon namin ihahagis. Dali-dali namang gumawa ng 2 tumpok ng dahon si Raprap at nagsimula na nga sa paghuhulog ang 2 ng mga hinog na bunga ng santol. Mga tol, tama na ito. Sayang kung hindi natin madadala lahat. Baka kasi hindi kasya sa bag natin. Balik na lang tayo uli tapos dala tayo ng sako. Sige, tara Dennis, baba na tayo. Bumaba na rin nga ang 2 at tinulungan na nila si Raprap na maglagay ng mga santol sa kani-kanilang mga bag. Punong-puno ang kanilang mga bag dahil pinilit nilang madala ang lahat ng nakuhang hinog na santol para walang masayang. Masayang-masaya silang naglalakad pabalik sa daang pinanggalingan dahil siguradong magkakapera sila kapag naibenta na nila ang dalang mga santol. Dahil sa malalaki iyon at matamis din. Habang naglalakad ay may naririnig silang pagputak ng mga manok na halatang putak iyon ng nangingitlog na manok. Hala mga tol, mukhang maraming manok dito. Hanapin natin, baka may mga itlog. Ayos lang kung hindi muna tayo makapangisda kung makakapag-uwi naman tayo ng itlog ng manok. Siguradong ulam na rin iyon. Oo nga, kaso baka may-ari yan tol. Ipabarangay pa tayo at sabihing nagnakaw. Sumagot naman si Raprap. Isilipin lang natin. Kapag may-ari, wag na tayo tumuloy. Malay kasi natin, baka ligaw ng manok iyon. Sayang ang itlog. Kakaini lang din naman ang bayawak at ahas iyon kapag nadaanan. Inilapag na muna ng 3 ang kanilang mga bag sa ibaba ng isang malaking puno at dahan-dahan ang naglakad patungo sa gilid na bahagi ng daan kung saan masukal. Kahit medyo nahihirapan sa paglalakad dahil sa kasukalan ng daan, ay nagpatuloy pa rin talaga ang 3 hanggang may nakita silang isang maliit na kubo. At doon nagmumula ang tunog ng putak ng mga manok. Nagsalita si Dennis. Rap, tara, alis na tayo. Mukhang may-ari yan dahil may kubo eh. Sumagot naman si Raprap. Tignan mong mabuti. May kubo nga pero sobrang sira-sira na. Ibig lang sabihin walang nakatira. Kaya hindi malabong gawin talagang pangitdugan ng mga manok yan. At ahas din. Dugtong pa ni Allen. E di tumakbo na lang tayo kapag may ahas. Dahan-dahan na ngang lumapit ang 3 magkakaibigan sa lumang kubo. Nauna sa kanila si Raprap. Hala tol, may 3 inahin na nangingitlog dito. Tapos merong 2 pugad na maraming itlog pero wala na yung inahin. Tara, kunin na natin para makaalis na tayo agad. Sagot pa ni Allen. Bago pa sila makadampot ng itlog, ay nagsalita si Dennis. Mga tol, may paparating. Atras na muna tayo. Papayuko nang umalis ang 3 sa kubo.
At doon sila sa likurang bahagi ng kubo, nagsiyuko at gumapang upang magkubli. Hala tol, baka iyan ang may-ari. Sumagot naman si Raprap. Baka naman hindi siya ang may-ari. Nakikikuha lang din ng mga itlog. Habang nakadapa ay pinagmasdan nila ang paparating na tao. Nakita nila ang isang lalaki na mga nasa edad 50 na at napakadumi ng itsura noon. Hala, si Kukoy yan, di ba? Yung baliw na laging nakatambay sa may basketball court? Hala, oo. Sabi sa inyo hindi kanya yan. Baka kukuha din ng itlog. Shh! Tumahimik muna kayo mga tol. Baka marinig tayo. Tahimik na nagmasid ang tatlo at nakita nila ang lalaking mukhang taong grasa. Pumasok iyon sa loob ng kubo. Tapos maya-maya ay lumabas rin. Tapos pagkalabas nito ay nagsaboy ng palay mula sa kanyang palad. Nagsilapitan naman ang mga manok. Tapos biglang sinambot ang paa noong isang manok. Gulat na gulat naman ang tatlo habang nakamasid sa hindi kalayuan. Matapos mahuli ang manok ay nagpalingalinga pa iyon sa paligid na tila sinisigurong walang ibang tao sa paligid. Tapos gumalaw na tila nasasapian. Tapos biglang sinakmal ang hawak na manok sa leeg. Nagkakakawag naman ang kawawang manok. Hanggang sa manghina na iyon. Matapos masipsip ang dugo ay sinimula na noong matngatin ang katawan ng manok. Hindi makita masyado ng tatlo ang itsura ng lalaki habang nilalantakan ang manok dahil sa nakatalikod ito sa kanila. Matapos makakain ay nagpunas iyon ng dugo sa mukha tapos umalis na. Halos hindi naman makagalaw ang tatlo sa pagkakadapa sa lupa dahil sa takot sa nakita. Naihi na rin nga sila sa takot. Mga tol, wala na siya, alis na rin tayo. Sabi pa ni Allen. Nauna na itong tumayo at hinila na ang dalawang kasama na nakatulala pa at tila na trauma sa nakita. Muli nilang binalikan ang kanilang mga bag at walang imik na naglakad pauwi. Hindi na sila namingwit pa dahil sa takot na baka makita pa sila noong lalaking nagngangalang Kukoy na sa pagkakaalam nila ay isang baliw. Pero sa kanilang nakita ay sigurado silang hindi lang iyon baliw. Kinagabihan ay inapoy ng lagnat sina Dennis at Raprap. Nagpatawag naman ng albularyo ang kanilang mga magulang kinabukasan sa pag-aakalang baka pinaglaruan ng mga elemento ang dalawa. Ayon naman sa pagtatawas ng albularyo ay sinabi nitong hindi na paglaruan ang kanilang anak. Pagkos ay may nakita iyon na kakaiba na nakapagdulot ng takot ng sobra kaya nilagnat. Makalipas ang 2 araw ay humupa naman ang lagnat ng dalawa at tuluyan na ngang gumaling. Pagsapit ng araw ng Lunes ay balik eskwela na ang dalawa. Pagkarating sa paaralan ay naroon na si Allen. Mga tol, akala ko hindi pa kayo papasok. Oh, ito na yung napagbentahan ko ng santol natin. Tag 5 piso tayo. Naibenta ko lahat. Marami pa nga ang nag-order. Sabi ko hintayin ko lang kayo na pumasok bago ko madadala ang order nila. Sumagot naman si Raprap. Ayoko nang bumalik doon tol. Natatakot na ako. Ano ba kayo? Sinabi ko kay nanay ang nakita natin. Sabi naman ni nanay talagang normal daw sa mga baliw na kung minsan kumakain ng manok na buhay. Kasi nga wala sila sa tamang pag-iisip, di ba? Ano, balik tayo? Sumagot naman ang dalawa. Ayaw na namin tol. Okay, sabi nyo Hindi rin ako pupunta dun mag-isa. Gusto ko kasama ko kayo. Lumipas ang maraming mga araw at linggo ng tatlo. Hanggang sa isang araw ay sinabi sa kanila ng kanilang guro na kailangan nilang gumawa ng parol. Proyekto nila iyon para sa darating na Kapaskuhan at nakasalalay ang grado nila doon kaya kailangan maganda at creative ang pagkakagawa.
Nagsalita naman si Dennis. Mga tol, paano tayo gagawa ng parol? Wala naman tayong pambili ng mga materyales. Kahit paggamitan natin ng kawayan, ay kailangan pa rin natin ng mga pampakulay na papel. May pera ba kayo mga tol? Sumagot naman si Raprap. Wala eh. Si Ali naman ang sumagot. Ako meron, kaso naroon nakasabit sa puno ng santol. Sabay ngiti nito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang hina nyo talaga. Kapag kumuha tayo ng santol ay siguradong magkakapera tayo. Sobra pa sa kailangan natin dahil marami ang umorder. Napakamot naman ng ulo ang dalawa. Ano, ayaw nyo? O mas gusto nyong bumagsak tayo dahil wala tayong project? Huwag na kasi kayong matakot. Bibilisan na lang natin ang pagkuha. Tapos aalis din tayo kaagad. Dahil sa gusto rin talaga ng dalawa na magkapera para may maipambili ng kagamitan para sa kanilang proyekto, kaya napilitan na rin ang mga ito at pumayag na manguha silang muli ng santol. Kinabukasan ay nagdala ang tatlo ng sako para kanilang paglalagyan ng santol. Tol, baka makasalubong natin si Kokoy. Sumagot naman si Alin. Di magpaalam na tayo na kukuha tayo ng santol. Tapos, bibigyan na lang natin siya ng parte sa mapagbebentahan. Mukha naman siyang mabait, di ba? Tawa nga lang yun ng tawa mag-isa doon sa may puno, sa may malapit sa basketbolan na parang may kausap. Tumahimik na ang lahat habang papalapit sila sa may puno ng santol. Pagkarating, ay mabilis na nagsiakyat ang dalawa at gaya ng dati ay si Raprap pa rin ang naging tagapulot. Mabilisan ang kilos nila dahil sa natatakot kaya nagmamadali. Matapos makapaglagay sa 3 sako ng kaya nilang pasanin ay naglakad na ang tatlo. Noong napadaan naman sila sa bahagi ng daan na malapit doon sa may kubo ay naririnig na naman nila ang mga nagpuputakan na mga manok. Napahinto si Alin. Mga tol, ano? Kuha muna tayo ng itlog? Sumagot naman si Raprap. Huwag na tol, baka maabutan tayo. Ano ka ba Rap? Mabagal kasi tayo dati kaya muntik na tayong maabutan. Sige na, samahan nyo lang ako at ako na ang kukuha. Wala namang nagawa pa ang dalawa. Dahil gusto rin naman talaga nila na makakuha ng itlog. Kaya nga lang, natatakot sila. Kaya muli nilang inilapag ang mga sakong dala at payukong naglakad patungo sa lumang kubo. Nagpaiwan sa may masukal na bahagi sina Dennis at Raprap. Si Ali naman ay mabilis na pumasok sa kubo at halos wala pang 2 minuto ay nakalabas na agad ito. Nakalagay sa damit na tinali na parang supot ang mga nakuhang itlog. Noong nasa loob pa ang kaibigan ay pigil hininga naman ang dalawa sa kaba na baka maabutan sila ng lalaking si Kokoy na sinasabing baliw lang daw na nakita nilang kumain ng hilaw na manok. Kaya nung makalabas ng kubo si Alin ay tila nabunutan ng tinik ang dalawa. Tara mga tol! Patakbo na nilang nilisan ang lugar. Habang pasa ni Alin ang sako na may lamang santol, ay hawak niya naman sa kaliwang kamay ang mga itlog na nakabalot ng damit. Maluwag na ang paghinga ng tatlo noong makalayo na sila sa lugar. At noong nasa may bahagi na sila ng ilog kung saan sila madalas nakapwesto sa pamimingwit, napansin nilang may lalaking nakaupo doon. Noong malapit na talaga sila doon ay lumingon iyon sa kanila. At nakita nila ang lalaking namumula na ang mga mata habang naglalaway. Hindi nila inakala na kaya magpalit ng anyo ng isang aswang sa kabila ng kaliwanagan ng sikat ng araw dahil lampas pa lang iyon ng katanghalian. Pagkalingon pa lang nito sa kanila na namumula ang mga mata ay nagsimula na ngang mga tug ang mga tuhod nila. Lalo pa silang kinilabutan noong nagsalita ito. Pagbabayaran niyo ang pagpasok at pagdanakaw sa teritoryo ko! Sabay tawa nito at nag-asal baliw na naman. Nagmadali nang maglakad ang tatlo habang tuloy-tuloy ang daloy ng kanilang luha dahil sa takot.
Pagkarating sa kani-kanilang mga bahay ay takot na takot pa rin ang tatlo. Kinagabihan ay bigla na lang nagising ng sabay-sabay ang tatlo at takot na umiiyak. Dahil nagpakita daw sa panaginip nila ang baliw na si Kukoy at sinabing kukunin ang kanilang laman loob kapalit ng kanilang mga ninakaw. Iyak na sila ng iyak sa takot. Naramdaman na rin agad ng mga magulang nila ang tunog ng malakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Galit na lumabas ng bahay ang tatay nila Raprap at Dennis at hinamon ang aswang na magpakita. Pero wala iyong nagawa dahil hindi rin naman lumapit sa kanila ang aswang. Kahit madaling araw pa lang ay nagtungo na agad ang tatay ni Dennis at Raprap sa bahay ng kilalang albularyo sa lugar upang magpatulong para mapatigil ang panggagambala ng nilalang sa kanilang mga anak. Dahil sa sobrang taas ng lagnat ng tatlo ay kinukumbulsyon na nga ang mga ito at tumitirik na rin ang mga mata. Pagkarating ng albularyo ay sinabi nitong pagsamasamahin sa isang bahay ang tatlong mga bata. Tapos isa-isang tinawas. Matapos tawasin ay nalaman nilang isang mataas na uri ng aswang ang gumagambala. Pinasapi iyon ng albularyo sa katawan ni Allen. Dahil ito ang hindi na nagdideliryo sa lagnat sa tatlo. At ito rin ang pinakamatanda sa magkakaibigan. Dito na nila napag-alaman ang ginawang pagnanakaw ng tatlo sa lupain ng isang gabunan. At gusto ng nilalang na ang katawan mismo ng mga bata ang kabayaran. Nagalit naman ang albularyo at matagal silang naglaban ng aswang dahil sa nagmamatigas talaga iyon. Dahil siya daw ang ginawa ng masama at kahit kailan ay wala naman siyang ginambala sa lugar nila. Hanggang sa magmakaawa na ang mga magulang ng tatlo at sinabing babayaran nila ang mga ninakaw ng kanilang mga anak. Dahil din sa matinding pagpapahirap na ginawa ng albularyo, ay napapayag naman ang aswang na tanggapin ang ibabayad ng mga magulang ng mga bata at ititigil na rin niya ang panggagambala basta ipangako na wala ng taong tutungtong pa sa teritoryo ng gabunan dahil sa nananahimik lang naman daw siya doon. Kinahapunan nga ay sinamahan ng albularyo ang ama ng tatlong magkakaibigan sa lupain na pinagnakawan ng tatlong bata at nag-iwan doon ng tatlong manok na kulay itim na nakatali pa ang mga paa at 3 dosenang itlog ng native na manok. Saka nagsalita ng paghingi ng tawad sa ginawa ng kanilang mga anak. Kinagabihan ay humupa na rin ang lagnat ng tatlo at nangakong hindi na muli pang babalik sa lugar noong gabunan. At hindi na kailanman mangunguha pa ng prutas o kung ano paman sa lupain ng iba. Wakas. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero, wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story,
at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.